Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga analyst ngayon sa NBA on TNT kasama nila Barkley ay ang 4-time champion Draymond Green. Nagagawa niya nga ito dahil hindi nakapasok ang Golden State Warriors sa playoffs. Since naging parte si Draymond ng TNT team ay madaming controversial statements na ang sinabi niya. Tulad nung matapos ang Game 5 at lumamang na ang Denver Nuggets sa series ng 3-2 laban sa Timberwolves, sinabi niya nga na hindi na umano naniniwala ang Minnesota sa kanilang sarili na kaya pa nilang manalo. Therefore, tapos na nga daw ang series na ito. Ganun pa man ay pinakita nga ni Anthony Edwards ang kanyang leadership. Bumababa o tumataas man ang stats ni Ant-Man, hindi nga nagbabago ang kanyang confidence as a player. Not even once nagpakita siya ng sinyales na duda na siya sa kanilang kakayahan as a team. Matalino nga si Draymond na player, subalit hindi maganda ang pagiging analyst niya sa TNT habang siya ay active player pa dahil madalas siyang maging petty o magpatama sa mga nakakaaway na sa loob ng court. Tulad na lamang ng sabihin niyang walang kwenta sa loob ng court si Rudy Gobert at dapat na ilagay na ito sa bench, at nang sabihin niya na si KD lamang ang big man ng Phoenix Suns at wala nga daw talaga itong big man as a team. Obviously, a shot against Jusuf Nurkic na nakaaway na noon. As an analyst nga dapat ay wala kang pinapanigan. Okay lang nga kung sabihin ni Draymond na walang kwenta si Gobert as long as handa siyang bigyan nito ng credit kapag deserve nito na mabigyan ng pansin. Subalit tahimik nga si Draymond kapag may nagawang tama ang mga binabatikos niya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 1 ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers. Nagliliyab nga ang Celtics to start. Nang poster kagad si Jaylen Brown at gumawa sila ng 12-0 run to start the game. Napakabilis nga ng pace ng Celtics at ang luwag ng paint defense ng Pacers dahil sa 5-out offense ng Celtics. Ganun pa man, it's been well documented na kahinaan nga ng Celtics ang kanilang bench at kalakasan naman ng Pacers ito. 11 points off the bench kagad si Obi Toppin dahilan upang may baba ang lamang ng Celtics. Sa second quarter naman ay pinapakita nga ng Super 5 ng Celtics ang kanilang lakas, ngunit hindi nga sila makalayo dahil sa high-powered offense ng Pacers sa pangunan ni Miles Turner na agad nagtala ng 18 points sa first half. 14 points si Haliburton din, including ang logo shot to tie the game at the half sa score na 64 all. Sa Celtics naman ay 14 points si Brown, 11 points si Tatum, 10 points si Derrick White Jr., 9 points si Horford at 8 points each kay Holiday at Pritchard. Sa third quarter naman ay lahat nga gumagawa sa Celtics sa pangunan ni Jason Tatum. 11 points ang ginawa niya sa third quarter at lumamang sila ng 13 points. Subalit late quarter run ang ginawa ng Pacers and another last second 3-pointer kay Haliburton to cut the lead to 1 patungo sa fourth quarter. Sa last quarter naman ay matinding two-man action ang pinakita ni Haliburton at Siakam upang maging dikit ang game. Final seconds ay naka 3 points si Jaylen Brown to send the game sa overtime. Sa overtime naman ay crucial turnover sa nagawa ng Pacers at paulit-ulit na pick and pop mula sa 5-out offense naman para sa Celtics. Hanggang sa uli ay nakuha pa din nga ng Celtics ang panalo sa score na 133-128. 36 points, 12 rebounds si Tatum, 28 points, 7 rebounds, 8 assists si Jrue Holiday, 26.7 rebounds si Jaylen Brown, 15 points, 9 assists si Derrick White Jr. at 15 points din kay Al Horford.